I don't believe in you. Well, Okay, next, Mr. I'm not Chair. asking you to believe in me. Okay, fine. Tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, Paano talaga sana sagutin ng diretso? Kasi simple lang naman po yung tanong. Kung doon ba kinukuha? Okay, let me answer you. Chance to answer. You are asking as if you are from the COA. Hindi ka naman COA. Hindi kita sagutin ng tama kasi wala rin akong alam. COA, kailangan mo ng report, so you have to bring the papers. You're asking questions that are pertaining to COA. Ano? Hindi naman ako COA. Mayor ako tapos presidente. Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Oo. Michael Yang. Ako? Maniwala ka? Kung may mga ebidensya po, Oo! papatayin niyo. Sasama, tawagan kita kasama ko. Hindi po. Ayokong Hindi, maging... samahin Ayoko kita. pong maging katulad Ikaw ninyo, yung no? At ayokong masama witness. doon sa patayan. You will So, be a witness to a murder. tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang na... Do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. I am prohibited from doing it. and I don't believe in I you, do, Mr. if you do Mr. not Chair. like what if you do not like my ideology, fine. That's mine. Bahala ka na sa buhay mo kung ano yun. Tanong ko lang, sa particular question na yon, maaari naman siyang sagutin ng yes or no. And then the explanation, Mr. Chair. Opo. Mr. Do Pres- not control my answer kung Your Honor. This is not an inquisition. It's a democratic process of investigation. Okay. Thank you, Mr. President. Give me a common sense reason kung bakit ganon. That you presumptuously tuloy, magalit na. Siyempre, magalit na yung langit. Dahil sa tanong mo na, kung buhay pa yan, ibig sabihin, hindi yan durugista. May go to hell. So be it. The next to interpolate is Congressman Raul Manuel. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, tanong po natin sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Gusto po natin i-confirm kung totoo na matapos mag-testify dito sa Quad Committee si retired Colonel or dating Colonel Garma, Regina Garma. Totoo po ba na tumawag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya para ipaliwanag kung bakit INC members kagaya ni Colonel Leonardo ang mainam na ilagay sa key roles dun sa war on drugs? I will not do it. And I will never do it. And I did not do it. Hindi ako explain sa pulis kung ano ang ginawa niya. Ikaw ang manabot niyan. Kung may order ako sa pulis, gawain mo yan. At pagka pumutok yan, video yan. Huwag mo
akong turuin dito kasi trabaho mo yan as a police. Hindi kita kailangan. Sabi ko nga, 2 taon ako nagturo sa Police Academy, including criminal procedure and evidence. Hindi lang sophisticated, raw procedure lang. Pero hindi ako nagsabi ng turo ng gano'n ka stupid. I mean, you should maybe medyo habulin mo ang utak ko, Andre. Hindi ako ang presidente kung hindi ako. Mr. Chair, linawin ko lang yung tanong. Yung tanong ko po ay kung totoo ba na tinawagan ng dating Pangulo si Colonel Garma matapos mag-testify ni Colonel Garma dito sa Quad Committee. Hindi nga. Bakit ko siya tanongin? Sarili niya yung trabaho. Siya ang managot. Why would I call anybody? You are a policeman, policewoman, do your duty. Kung nagkaletse-letse yan, you explain to the judge. And if you are not believed by the court, then you go to jail. That is your duty. That is your destiny. Mr. Chair, karugtong po niyan, tama po ba na pinaliwanag na kaya napili si Colonel Leonardo para sa isang key role doon sa war on drugs ay dahil mapagkakatiwalaan siya sa pera? I do not give money to people. Wala nga akong pati pagsayangan yan. Alam mo, kung may pera man ako sa city ko, but another price will be. Yung police, may sweldo yan. Kung may operation, nagsabi sila, bigyan ko. That's the most that they can do. Kasi sabi, out of the province, out of the city, you would need gasoline. Alam mo ba, baka, what time malaman mo? Alam mo ba na noon ang police walang gasolina? And there are seasons na walang gasolina ang police. Alam mo ba yan? Mr. Chair, Muna. At yung mga Mr. Chair, I think nabanggit na po mga yan kanina sakyan. dun sa sagot sa mga 1 minute dati nating suspension. mga mambabato. kinig ka muna kasi Dali lang po. Suspended po muna tayo. Okay, hearing is resumed. Again, I'd like to remind our resource person and our members to please maintain our decorum. Kung meron po magtataas ng boses, kung maaari po, medyo ibaba po natin yan dahil gusto po natin ay matiwasay itong ating committee hearing sa ngayon. Congressman Manuel, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, sa dating hearings ng Quad Committee, retired Police Colonel Edelberto Leonardo confirmed na merong reward scheme for police personnel under the drug war of former President Rodrigo Duterte.
At meron din pong isang interview mismo sa dating Pangulo na kaya gusto niya ay INC, yung merong key roles dun sa drug war, ay dahil nga kapag INC daw, mapagkakatiwalaan sa pera. So gusto po nating ma-confirm, given the presence of the former president, kung totoo yun na INC yung mapagkakatiwalaan sa pera para dun sa reward system. The reward system. Ganito yan. Lahat ng governors pati mayors ginagawa yan. If there is an operation which is not funded by the police, there is really no money, particular money for every crime committed at yung for the operation, lalo na out of town, you have to provide. If it says Davao City, outside of the province, Cotabato, prosecutor kasi ako, so I will begin to count kung magkano. Sabi na, sir, sa South Cotabato, gaano kalayo yan? Anong gamitin ninyo? May gasolina, pagkain. So, pagkanguri ko, pagkain. Bigyan ko yan sila ng, okay, I'll give you 20,000. So, magamit nila yan, gamitin nyo yan. Pag may sobra niyan, magsabi sila, sir, hindi na ubos. Kasi nahuli ka agad. Kasi marami, hindi mo masuloy, hindi mo mabulsa yan. Kasi marami kayo dyan sa team na police, nag-ooperate. Sasabihin mo talaga yan pagbalik, sir. Sobra dito, sir. Ilan? Sir, kalahati. Bunuhin nyo na yun. Mr. Chair, Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. so Mr. Chair, dahil ngayong kina-confirm na rin naman ng dating Pangulo na merong reward system at sabi po niya hindi lang pala siya yung gumagawa niyan. Meron ding iba na gumagawa niyan in relation dun sa anti-drug campaign. Mr. Chair, I'd like to delve into specific persons na napangalanan na rin dati sa Quad Committee. Nabanggit din ng dating Pangulo sa Senado, merong pong alias smoking na tagabigay ng pera sa mga pulis para sa drug war operations. Ito pong si Moking ay bahagi po dati ng Presidential Management Staff. Tama po ba, Mr. Chair? Yes. An employee of the Mr. Chair, bakit kinakailangan na isang taga-Presidential Management Staff ang tagabigay ng pera? Saan po ba nanggagaling yung pera na siyang ginagamit para dun sa reward system? is an order fund of the government. Huwag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulis. Do not expect me to go down from the office at sabihin ko mag-distribute ako. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund, saan po yun specifically nakalagak? Galing po ba yun sa pondo ng Office of the President? Lahat ng opisina, sir, from the President down to the Governor, Mayors, may Peace and Order Fund. Discretionary yan. Ng Mayor, ng Governor, ng Presidente. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund sa mga local government units natin, yun po ay kinukuha mula dun sa confidential fund. So kung sa Office of the President, lalo na't meron ding allocation for confidential and intelligence fund, dun din po ba kinukuha yung Peace and Order Fund para dun sa reward system? I will not answer your question. I have to make an accounting of what it did. That's official and personal. Mr. Chair, bahagi ito ng ating gustong siyasatin dito sa Quad Committee kasi kanina din naman po ang banggit lahat ng mga nagpapatupad ng ganitong operations. Yun yung source, Peace and Order Fund. Pero kailangan malinaw din saan talagang item, anong allocation po yun. So kung sa mga LGU,
malinaw naman, confidential fund. Pero sa Office of the President, dahil po actually ay iilan lang naman yung mga line items doon at kung meron dyan na pinakaswak para doon sa peace and order, yun po ay confidential and intelligence fund. So gusto po nating ma-confirm lang, dahil po nalaman natin meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para doon sa reward system. Sir, sandali na. Medyo papahingin mo. 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginagawa. Confidential na I'm protecting the interest of the Republic when I dispense confidential funds to the military and the police. Do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. I am prohibited from doing it. Mr. Chair, I believe hindi tayo pwedeng sabihan dito sa committee na hindi tayo pwedeng magtanong lalo sa mga bagay na relevant dun sa ating investigations. And Mr. Chair, I was not even asking kung sino yung mga hanggang sa level ng mga regional police units, sino mga nakatanggap. I was simply asking yung nature ng paggamit ng pondo na iyon. And Mr. Chair, there's nothing in the joint circular on confidential and intelligence funds that says that we cannot ask general questions, Mr. Chair. Kaya kung ayaw po tayong sagutin dun sa ganong mga bagay, then I think that's actually an indirect admission na dun talaga nanggagaling at ayaw lang pong specify ng ating resource person yung nitty-gritty. Pero yun na po yung nagtutugma yung Peace and Order Fund na pwede talagang kunin doon sa Confidential and Intelligence Fund na actually ay lumobo ng sobrang taas sa ilalim po ng term ng past administration. So actually po, we gave our resource person a chance to answer pero nagdi-deviate po mula doon sa paano talaga sana sagutin ng diretso kasi simple lang naman po yung tanong kung doon ba kinukuha. Okay, let me answer you. Chance to answer. You are asking as if you are from the COA. Hindi ka naman COA. Hindi kita sagutin ng tama kasi wala rin akong alam. COA, kailangan mo ng report. So you have to bring the papers. You're asking questions that are pertaining to COA. Kuha. Mayor ako tapos presidente. Sige, Mr. Chair, I won't belabor the point pero tingin ko ang mga kababayan natin yung makakahusga. Malinaw naman po na wala po sa aming dalawa yung taga-COA pero mismo po nasa memorandum circular din naman na dapat ay ipatupad ng COA na dapat ay kung mayroong mga ahensyang nabibigyan, nag-grant ng Confidential and Intelligence Fund, dapat po hindi nga yan in the first place nakatago mula sa mga kababayan kasi the fact na nakatago po yan, ito po yung nangyari. Nagamit po ang pondo na yan para dun sa mga extrajudicial killings na kumitil ng buhay ng mga kapwa nating kabataan, magiging yung tens of thousands ng mga pamilya na actually ay hanggang ngayon nagdurusa at walang hustisya. So, kasunod nating tanong, Mr. Chair, dun sa paano ba nabubuo yung mga drug lists ng itong tina-target ng war on drugs ng dating administrasyon. Sino po ba yung mga nagbuo ng drug list? At ito yung mga kasama dun sa tina-target ng war on drugs ng dating administrasyon. Drug list, it has to come
senador yan. It has to come from the police doing the undercover. Mr. Chair, yung mga napangalanan dati dito sa Quad Committee kagaya ni na Colonel Leonardo, bahagi ba sila nung mga nagbuo nitong drug list? I don't know hindi ko alam ang unit niya in particular. I only know that he's a policeman. Pero hindi ako nagtatanong kung saan siya galing, from where, kung saan siya nagtrabaho from one unit to another in the course of their being a policeman. Marami yan silang dinaanan. They are just there diretso. So, yung tinatanong mo should be answered by Leonardo, not me. Mr. Chair, lalo na't ang drug war ay ang number one reference nito ang pronouncements ng dating Pangulo. Kaya po, we have every right to ask our resource person tungkol dun sa pagbubuo ng mga drug list. Mr. Chair, ano po ang vetting process bago ma-finalize yung mga drug list? Ano pong pinagdadaanan? Halimbawa, may nagsabi, ito, involved to sa kalakaran ng droga. Paano po natitiyak na yung final na version ng listahan, yun talaga ay yung mga merong sapat na batayan para masama dun sa listahan? Wala akong vetting committee as president or mayor. Trabaho ng pulis yan. Hayaan mo sila sa trabaho nila. Tama man o mali, kanila yan. Ako dito sa aking trabaho, tama o mali, sagot ko. Pero yung vetting, bakit? What? Ang mayor mag-vet pa? You want to say that I have to tatanong pa ako ulit to make a second investigation or a second guess? Do you expect me to do that? Mr. Chair, Wala ka bang mayor na kilala? O tanong ko muna. Mr. Chair, exactly, precisely. Kaya pa tayo nagtatanong kasi kung walang vetting process, edi paano po yun kapag meron palang nasama? Sinama lang halimbawa ng isang pulis dahil tingin niya mataas yung reward, kaya mainam na patayin nila yun kasi sasabihin lang ng dating Pangulo na siya bahala. Tapos pag napatay, makiklaim yung reward at okay lang kasi hindi talaga na-check kung yun ba talaga ay merong key role dun sa illegal drug trade. So with that, Mr. Chair, sabi din po kanina kasi yung mga high value targets, yun talaga ang dapat mangyari dun, patayin. So Mr. Chair, gusto nating malaman, lahat po ba ng mga high value targets dun sa drug list na hindi na vet, lahat po ba yun ay merong unlawful aggression na ginawa noong sila ay gustong tugisin ng pulis? It's not that. Yan. Kuha ko na. Kinig kasi ako sa ulan. Kita mo, ulan ka na. Yung hindi ko trabaho. Hindi trabaho ng presidente. Hindi trabaho ng mayor. I do not have that kind of duty. Kaya ako may military presidente, may pulis. Anong mayor ako, may pulis ako. Yun ang trabaho nila. Ang trabaho nila, the end game is really to produce the name of persons who are in the drug industry. Kaya dito sa Manila,
when I became president. Mr. Chair, nagde-debate na po dun sa Do not tinatanong interrupt me natin. because I am answering Mr. Chair, the question. answer is not directly in line with 1 the minute question. suspension. Hearing is resumed. Again, I'd like to remind everybody na pwede po patapusin natin magsalita ang nagsasalita bago po tayo magtanong po ulit ng kasunod na tanong. Para lang ho malinaw at maayos ang ating hearing, yun po ang paulit-ulit po nating sasabihin. So, Congressman Manuel, you have 3 more minutes. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ganito po kasi yung tanong natin kasi nung kinlarify natin kung may vetting process ba yung dun sa mga drug list, sabi naman po wala. Kaya halimbawa, kapag ang pangalan inalagay dun sa pagiging high value target na mataas yung reward para sa ganung mga tao, kahit hindi pa yan dumaan sa tamang proseso, ang goal na po kaagad ay patayin. And actually, sa nakaraang Quad Committee hearings, Mr. Chair, nalaman natin meron nga abogado nasama doon sa high value target. Tapos pinatay ng pulis. Kaya Mr. Chair, gusto kasi nating malaman kung ano ba talaga yung nangyayari dun sa mga operasyon. Kaya ang unang tanong po natin, kung meron po bang unlawful aggression dun sa lahat ng mga pinatay. Yun lang po yung tanong natin, Mr. Chair. Para ma-establish po natin talaga kung may merit ba na ganun yung order, na kapag high value target, ang goal dapat ng police, patayin sila. So yun po yung tanong, Mr. Chair. You are using the term unlawful aggression improperly. Huwag mo kong gamitin yan. Hindi tama yan. Better tone down your rhetoric. Walang Pilipino move. Sir, mayor ako, presidente ako, I would never allow anybody to kill an innocent Filipino. Ginawa mo yan. Magtanong ka lahat ng pulis ng Pilipino. Pagka pumasok ka ng kidnapping, pinatay mo, patayin ka na. Hindi kita buhay. Ngayon, hindi mong sabihin na hindi. What I'm trying to say is that we are not employees of government out there going about their duties, especially the police. Naawa naman ako dyan sa mga just to go and shoot innocent people. Ano ito? Hunting safari sa Africa? Basta na lang pawarilin mo isang tao na walang rason? Even you, can you do it? Makapatay ka ng tao na barilin mo na walang rason, na inosente? How can that be? Give me a common sense reason kung bakit ganon. That you presumptuously tignan mo, tuloy, nagalit. Siyempre, nagalit na yung langit. Dahil sa tatanong mo na. Alam mo to sa totoo lang. Ito totoo lang ha.
marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Tanong kayo sa Davao, go around. Ano yung ako mismo ang talagang humirit. Harap-harapan. Marami akong pinatay na pulis na gago na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Sabi ko sa iyo, pag mahuli ko kayo, maabutan ko kayo, talagang papatayin ko kayo. Lahat yan, that goes for the law enforcer, the soldiers, lahat, civilians. Pagka ginawa mo yung, kaya sabi ko yung i-hold up mo na, akyatin mo sa bahay, tapos kunin mo yung pera, i-rape mo yung asawa, i-rape mo yung mga anak, ay, anak na. Totoo yan. Kaya, Yan yung sinasabi nila, totoo yan. Mr. Chair, Oo, totoo yan. ang bagit po ng dating Pangulo, hindi daw siya mag-uutos na magpapatay ng mga inosente. Pero kanina din po kasi ang na-mention, basta nasa list ng high value target, ang goal ay patayin. So, I'd like to ask muna Mr. Chair, kasi para din po maging malinaw sa mga kababayan natin, I'd like to ask Attorney Conti from NUPL. Ako din naman po, Mr. Chair, ayoko dun sa mga drug lord. Gusto ko mapanagot. O, Mr. Chair, kung high value target ba, kapag wala pang proceeding ng korte, pero nasa listahan ng high value target, dun sa war on drugs ng dating administrasyon, ano po ba, inosente po ba ang status ng tao na yon? Yes, Mr. Chair. Everybody would be assumed innocent until proven guilty. And if there is no conviction, therefore everybody who died during the war on drugs without that conviction are innocent. And second, Mr. Chair, I'd like to point out that the Philippines has suspended the implementation of the death penalty. So actually, no one should die in the context of any legal proceeding actually. Kaya isang malaking kapagulaanan po na ang nasa drug list ay dapat mamatay. Hindi po totoo yun. And Mr. Chair, another lawyer din po, si Attorney Chel. Simple lang po. So ibig sabihin, kahit nasa top rank pa yan ng illegal drug trade at gusto nating lahat matigil yung pinagagagawa nila, pero kung ang status pa ay inosente, ano ba yung dapat palang gawin? Ang dapat pong gagawin ay magkalap ng ebidensya, mag-case build-up at sampahan siya ng kaso sa korte. Yun din po yung naging problema sa mga drug list ang napagtestiguhan ni PIDEA Chief Lasso nung isang hearing natin dito. Ay sabi niya of the 6,000 plus na pangalan na nasa drug list, ay hanggang ngayon ang na-validate lang po ay 1,500. At meron pa nga mga ilan na pangalan doon na dinagdag na lang after sila ay na-neutralize o pinatay. Okay, so Mr. Chair, so ibig sabihin hindi lang po isa, dalawang abogado na yung nagsasabi na bagamat gusto natin na matigil yung pinaggagawat ng mga drug lord na pwedeng magpakalat ng droga sa bansa para sirain ang buhay ng mga kabataan, yung proseso na ginawa ng dating administrasyon, meron talagang problema doon. Kasi Mr. Chair, sa totoo lang, may right to self-defense naman yung police, pero meron po kasing tatlong kondisyon yan, Mr. Chair. At doon pa lang sa one of the three, yung pagtiyak na walang unlawful aggression, actually hindi na po mapanindigan ng ating resource person. Kaya ibig sabihin talaga, dun sa policy na yung goal ay pumatay, meron na po talagang malaking problema doon. Huling topic na lang, Mr. Chair, sa ICC kasi mismo ang dating Pangulo ang nagsabi na bilisan ng ICC yung kanilang investigation. I just would like to be clarified, Mr. Chair, kasi it seems to be a change of mind. Kasi nung patapos na ang term ng dating Pangulo, June 25, 2022, the Office of the President slammed the plan of the ICC to resume investigation
doon sa naging war on drugs. So, gusto lang po natin maging malinaw, Mr. Chair, na dati ay ayaw po ng dating Pangulo doon sa ICC, pero ngayon ay okay lang na mag-investigate po yung ICC. Tama po bang narinig natin kanina, Mr. Chair? Mr. Chair, the ICC does not scare me a bit. They can come here anytime. I suppose that you want to maybe make it easy for them to visit and start the investigation. I would welcome that. Alam mo, wala naman tayong taguan. Ang sinabi ko, yung ginawa ko, sinasabi ko na sa inyo, yung ginawa ko. I did it for my country and for the young people dyan sa Georgia. No excuses. No apology. If I go to hell, so be it. Mr. Chair, hearing that, ibig sabihin po ba ay willing ang dating Pangulo na isubject yung sarili sa investigation and all processes na gagawin ng ICC in relation dun sa kanyang war on drugs? Bigyan mo ako ng pera, ako nang punta ng ICC doon. Ako na mismo magpa-imbestiga doon. Ang tagal nila. Hurry up! Kasi baka matanda na ako, mamatay ako. You might miss the pleasure of seeing me standing before court and hearing the judgment, whatever may be. Pero ako, sabi ko, ginawa ko para sa bayan, ginawa ko para sa mga anak natin. Hindi, you never know kung ano yung resulta sa mga droga sa mga bata. You'd never know the sacrifice of the parents. You'd never know the misery. And kita mo naman sa lahat ng Pilipinas. And you'd never understand the suffering of a parent or a brother or sister na nakita niya na gunggong na ang anak niya. Pinaaral mo, kindergarten, grade school, high school, pagdating sa college, bigyan mo ng droga tapos nagunggong na, and you render the human being inutil. Yan ang masakit sa akin nung na-mayor ako. Kasagsagan yun ng droga. Hindi ko katanggap-tanggap. Kaya kita papatayin talaga. Prangkahan. Hindi ko matanggap. So that's your last question. Ikaw yun. Mr. Chair, hindi po talaga katanggap-tanggap lalo na't kung meron nga, totoo man, kahit sabihin natin na nakagamit ng droga pero sa halip na i-rehabilitate, ang mangyayari pala ay masasama sa drug list na hindi vetted tapos papatayin. Masakit po talaga yun, Mr. Chair. At sa dami ng mga naging witnesses po natin, mga relatives na pumunta dito, dama po natin ang ganong epekto. Hindi lamang nung pagkalat ng illegal na droga pero maging yung approach na patayan yung nakapanguna kaysa yung paano natin ma-rehabilitate yung mga napunta sa ganung landas. Sir, So, Mr. Chair, ito Sir, na po yung huling tanong May natin. I just interrupt you? Mr. President, sandali lang po, patapusin lang po natin siya. Pagkatapos po kayo po, re-recognize ko po. Sige, please, wrap it up. Thank so you, that, Mr. we Chair. can Mr. Chair, huling tanong kasi lumitaw din naman na ang dating economic advisor ng former president na si Michael Yang ay actually involved sa illegal drug trade. So gusto po nating matanong kasi ang postura po ng dating Pangulo ay staunch enemy of illegal drugs, pero malalaman natin, Mr. Chair, na ganun pala ang ilan sa mga aktibidad ng kanyang economic advisor.
So gusto po nating malaman, alam din po ba yon ng dating Pangulo na mismong economic advisor niya ay involved sa illegal drug trade? Are you really sure? We had lots of evidence po dito sa Well, hearings sa Kamara. Produce one now. The records of the House of Representatives can suffice. He's going around until now and making friends with everybody. Lahat ng mayor yan dinedicate. Ganon ang mga in-check. Lahat ng businessmen sa China, mainland China, pag nagdigustyo, nagdidikit yan ng mga politiko, especially the mayor. Hindi ako namimili kasi lulo ko in-check eh. So ano bang problema ko kung maglapit yan dito, puro kriminal? Magipag-inuman ako ng kriminal. Pagkatapos yan, barilin ko. Ano bang problema sa akin yan? Pakainin ko, tapos pagpusog na, lasingin ko. Tapos, tatapon ko. Kaso Mr. Chair, hindi lang po yun kainuman. Mismo, lang yung Presidential Economic Advisor, ganun pala ang ginagawa. So it seems like parang naging mafia po ang gobyerno natin nung nakarang administrasyon. And with that, I end my interpellation, Mr. Chair. Thank Mr. you. Chair, kung buhay pa yan, ibig sabihin, hindi yan durugista. Hindi ko itataya yung pagkatao ko. Mayor, presidente, tapos mag ano-ano ka ng, ano lang, Okay, salamat po, Mr. President. Thank you, Congressman. I don't believe in you. Okay, next, Mr. I'm not Chair. asking you to believe in me. Okay, fine. Far from it. Michael Yang is out there. He has not been arrested. Wala namang dossier na pinapakita sa akin. Kung mayroon ako na ang pumatay, hindi na kailangan ang pulis. Ako na mismo ang... Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Oo. Michael Yang. Ako? Maniwala ka? Kung may mga ebidensya po, Oo! papatayin niyo. Sasama, tawagan kita, kasama ko. Hindi po. Ayokong Hindi, maging... samahin Ayoko kita. pong maging katulad Ikaw ninyo, yung no? Ayokong masama witness. doon sa patayan. You will So, be hindi po. witness to a murder. At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair, kay Mr. Duterte, no, at sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bayan. Hindi po solusyon ang pagpatay, no? Kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Pagsikapan dito nga, 'di ba? Ginagawa nga natin ng buong makakaya natin para bigyan ng kahit papaano ay tulong yung ating mga mamamayan. So hindi po ito dapat patayin, no? So mukhang mali po yung line of thinking ni Hindi dapat, ma. Pero kung talagang, Mr. Duterte. if the situation calls for it, I will not hesitate. And the police should not hesitate. Especially facing a criminal who is also going to kill you. Pag hinuli mo, dapat patayin mo talaga. At ayaw ko makita na buhay yan. Kasi gamutin mo pa sa ospital, magastos mo ang gobyerno, tapos tapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Tapusin mo na. That is my philosophy. And I don't believe in you, If Mr. you do Mr. not Chair. like if you do not like my ideology, fine. That's mine. Bahala ka na sa buhay mo kung ano yun. Opo. At bahala na rin po yung yung hustisya, no, yung batas sa inyo po, whether dito sa bansa or sa ibang bansa po. Naging presidente Pero kung ako. ganyan po yung, Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte, na walang ganyan niya ituring ang mga mamamayan, na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thinking of that, Mr. Chair? Right thinking. That's yours. What can else can you think of? It's the right thinking. I don't believe in you. Well, Okay, next, Mr. I'm not Chair. asking you to believe in me. Okay, fine. Far from it. Fine, Mr. Chair.
in same Senate hearing, Mr. Chair, Mr. Duterte said, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instructions ko. And the only way na hindi kayo makulong, and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Okay? So, madalas po, Mr. Chair, no, nababanggit dito, self-defense ng mga pulis, yung ginagawa nilang pagbaril o pagpatay sa mga biktima ng or yung mga hinuhuli nila at pinapatay nila. So, as a lawyer, Mr. Chair, tanungin ko si Mr. Duterte, ano po ba yung elements of self-defense? When your life is placed in danger, whether as a civilian or a police, you have the right to defend. And if your life is in danger, kill the idiot in front of you, or you will die as an idiot. At yung kriminal, malayang not have the satisfaction of doing his thing. Okay, yun po ba, as a lawyer, yun po yung inyong alam tungkol doon sa elements ng self-defense? Ibang ano ma'am, performance of duty, yung self-defense, elements of self-defense, kasali yan doon sa, it also at favors the policeman or soldier. Isa lang ang standard niyan, ma'am. Are you in danger of losing your life in front of a person, whether really criminal or your enemy? Galit mo. And there's a confrontation, a violent activity ensues. And if your life is in danger, put the idiot down. Rather mamatay ka. Ano ba itong buhay na ito? Okay. Pagkadrama ba tayo? Thank you po, Mr. Chair. Salamat. So, sinasabi niyo po, encourage the criminals to fight. Okay? Encourage Ay, them tama to yan. draw their guns. Drama yan. Okay? So, ang elements po ng self-defense ay, ang alam ko po, no, sa turo ng mga abogado, ay kung merong unlawful aggression. Eh, yung bata po, meron bang, yung napatay na mga bata, yung mga napatay na mga, basta na lang nakursunadahan, etc. So, wala ditong elements of self-defense, no? Number 2, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel. So, ang nangyari na po, pinatay na agad no? Pinatay na agad yung biktima. Pangatlo po, yung lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Pero sinasabi dito, sufficient provocation. Mr. Chair, mismo nga sa presidente, dating presidente, si Mr. Duterte, sinabi mo na nga sa instructions mo doon sa inyong mga pulis, encourage the criminals to fight, palabanin. Okay? At narinig ko pa nga minsan ay kung walang baril ay bigyan ng baril. So encourage. So saan po dito yung elements of self-defense na sinasabi po ng mga pulis ninyo? Pero kayo po kapag kapag yung time na nandiyan na yung biktima o nandiyan na yung suspect, kayo po talaga gusto niyo patay talaga agad. I mean, I do not mean to be discourteous, Mr. Chair. I'd like to advise the lady to pag siyang pumasok diyan sa aggression, you'd never understand it. Wag na lang. Your hypothetical
Hindi, Mr. Chair, si Mr. Duterte mismo nagsabi patayin agad. Wala bang pagkakataon na mabigyan na mabigyan ng pagkakataon yung suspect or yung gustong mahuli? Ang concept niyo talaga patayin agad ang mga kriminal o yung mga addict o yung mga pusher. Pero ang tanong ko nga, hindi nyo ginawa yan sa mga drug lords. Okay? Hindi kayo nanghuli ng mga manufacturer ng drugs. Pero yung mga maliliit, ganyan ang tingin ninyo, ano? Yung mga kriminal na sinasabi ninyo. Ganyan niya tratuhin. Ganon ako gagago. Excuse me, Tingin mo, point of order. ganon ako Point of gagago? order, Mr. Chair. Kanina sinabihan na natin na may rule na bawal gumamit ng manaswang salita or hindi magandang salita. I'm using a word. Ganon, am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganon ako gagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. Abogado kayo. Pero alam ko, pag abogado, dapat alam niyo po yung due process of law. Alam niyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag ka bang marunong, ma'am? You do not know me from Adam. Basta na lang na anong narinig ninyo yung that's easy. You have 3 minutes Okay. left, Congresswoman Castro. Yeah, last time na po ba, Mr. Chair? You have 3 minutes left. 3 minutes na lang. Okay, thank you, Mr. Chair. Si Michael Yang po ay kilala na at kilala pong malapit sa inyo kay Mr. Duterte, Mr. Chair. At in fact, sa panahon po ni Mr. Duterte, inappoint siya as economic manager. So, dito po, Mr. Chair, nababanggit sa mga resource persons natin yung papel ni Mr. Yang, Michael Yang, sa droga, sa kalakalan sa droga. So, ang tanong ko po kay Mr. Duterte, Mr. Chair, gaano niyo po kilala si Mr. Yang o si Michael Yang? Michael Yang is an owner of a big department store in Davao City. Nag-irate yan, ako ang nag-cut ng ribbon sa department store niya. And every businessman, whether ang background mo hindi ang saan ka galing impyerno, if you want to have a picture with me, I will gladly oblige you. Even the criminals. Alam mo, do not confuse your just because they are Chinese and they suspect you. Michael Yang is out there. He has not been arrested. Wala namang dossier na pinapakita sa akin. Kung mayroon ako na ang pumatay, hindi na kailangan ang pulis. Ako na mismo ang... Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Oo. Michael Yang? Ako? Maniwala ka? Kung may mga ebidensya Oo! po, papatayin niyo? Sasama, tawagan kita, kasama ko. Hindi po. Ayokong Samahin ayoko kita. pong maging katulad Ikaw ninyo, yung ayokong masama witness. doon sa patayan. You will So, be a witness to a murder. Hindi ko po gagawin yun, Mr. Chair, sumama kay Mr. Duterte para pumatay. Yan ang problema mo. Okay. So, yun nga po, yun pong mga malalaking drug lords katulad ni Michael Yang na sinasabi. Pero hindi nyo po alam na involved sa droga si Michael Yang, Mr. Duterte, Mr. Chair. Mas marunong ako sa iyo, ma'am. Hindi talaga involved yan.
magtanong ka ng involved. pulis ngayon. Kaya Gusto mo nga. magsama tayo sa NICA. Sama tayo sa NBI. Ngayon na, pagkatapos nito, kung may makasabi sa iyo, may isang ahente na involved yan, yan lang ang suspitsa nila kasi pagka-in-check, yan, pag sama-sama ng... Hindi po, Ganun yan I ang beg to mga- disagree, Mr. Chair. Tayo po nirerespeto po natin ang citizenship. Tayo po marami pong mga... hindi po tayo against sa mga in-check. No, Hindi that po is tayo the against characterization. sa mga sinasabi nating Chinese, lalo na kung Chinese Filipino yan, na wala namang ginagawang krimen dito sa ating bansa. Kaya ang tinutukoy lang po natin yung mga involved sa krimen na mga nababanggit po dito sa ating hearing ng Quadcom. So, sana po nung panahon ninyo po dapat ang ikinulong at kung yung pinapatay instead ng mga mahihirap ay yung mga drug lords. Kaso wala kayong nahuling drug lords sa panahon ninyo. Si Michael Kaya- yan nandito pa. Hindi pa hinuli. At bakit siya hindi nahuli? Anong ginagawa na itong magkagong pulis pati? Alam niyo po ba kung nasaan si Michael Yang? Nasa Davao, either dito o nasa Davao. May malaking tindahan yan. Negosyante yan. Lahat Okay. ng negosyante na Chinese, natural born dito sa Pilipinas o from China, pagka dumikit sa akin yan, politiko ako, ma'am. Para sa akin, boto. At contribution sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon, pera. Prangkahan tayo. Boto pati pera. Kung may maglapit sa amin na ganon, at wala namang ebidensya na nagkakalat sa harap mo. Pero ako, pagka sigurado ako na ganon kayang sinasabi mo ngayon, ako mismo ang gugurgur taon. Okay. Wala akong pasensya dyan sa mga ganon. So, do not worry. Last question. Last I love question. my Last country question na po, more Mr. than Chair. anybody else in this room. Dahil hindi po ako nasatisfy doon sa sagot ni Mr. Duterte, kaugnay doon sa, kasi gusto nating maturuan yung ating taong bayan, about doon sa, laging inaargumento na lang, self-defense, or whatever, o yung pag-encourage ng mga criminals to fight. So, pwede bang matanong si Ma'am, Attorney I am Neri? not here to satisfy you. Attorney Neri, Mr. Chair. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Control. Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang na... Point of Session order. suspended. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, pulis? Ang tinatanong ko lang, sa particular question na yon, maaari naman siyang sagutin ng yes or no. And then the explanation, Mr. Chair. Opo. Mr. Do not control my answer, kung Your Honor. This is not an inquisition. It's a democratic process of investigation. Okay. Thank you, Mr. President. Now, Mr. Chair, I would like to direct my questions, Mr. Chair, to Rodrigo Duterte. Mr. Chair, noong October 28, sinabi ni dating Pangulong Duterte under oath sa harap ng Senado, and I quote, I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis. Pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko. Ang tanong natin, Mr. Chair, the families of innocent
extrajudicial killing victims are present. Yun po yung pinagsalita nyo kanina. So can the former president look them in the eyes and say once more that he takes full legal responsibility for the deaths of their loved ones, Mr. Chair? Mr. President, can you, What's the question? what is the question? Can you repeat the question? Mr. Chair, sinabi niya po na full responsibility. So, Mr. Chair, totoo ba yan? Correct. Very correct. Since I was a president, and there was this, until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Walang Chair. problema. Nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiyan nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiyan nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang na... Chair, point of Session order. suspended. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, police? Point of order, Mr. Chair. The session is suspended for the meantime, so please, let's take time to calm things down, okay? Para ho maayos ang ating hearing sa ngayon. Hearing is resumed. Please proceed, Congresswoman Rosas. Yes, Mr. Chair. Napakasimple lang po ng tanong ko. Tinatanong ko lang po kung yes or no, Davao style ba yung inyong modelo. Mr. Chair, ayaw niya sagutin. So, Mr. Chair, hindi ko maintindihan yon. I'm What is sorry, your personality, Your Honor? If I may, Secretary Bello, we normally, the committee does not allow the counsel of the witness to speak because the role of the counsel is limited only to counseling his client on his rights. Hanggang doon lamang po. But we cannot ask you to answer any questions that will be asked by any of the members. And that is what Thank you, is in Your the Honor. rules. Thank you, Your Honor. Actually, I'm not answering the question of Congresswoman Rosas. Your Honor. My point is, Your Honor, to allow the resource person to finish his answer. Okay, we will do that. Thank you, Attorney Bello. Thank you, Your Honor. Thank you. Congressman Brosas, maybe it is, perhaps the former president would like to elaborate on his answer. We may ask questions that is answerable by yes or no,
And as much as possible, we would ask the resource person to say, only answer yes or no. But if he wishes to elaborate, and as long as it is germane and related to the answer to your question, we will allow that. But Yes. we will make it very, very short. Yes, Mr. Chair. Pwede namang mag-expound, Mr. Chair. Ang tinatanong ko lang, sa particular question na yun, maaari naman siya sagutin ng yes or no. And then the explanation, Mr. Chair. Opo. Mr. Do President. not control my answer, kung Your Honor. This is not an inquisition. It's a democratic process of investigation. Thank you, Mr. President. If there are questions that will be propounded by the members, hopefully, medyo kung gusto po natin mag-elaborate, we will allow that, provided that kung maaari po sanang iksian lamang po natin nang sa ganun malinaw. And for the members who wish to ask questions that are answerable by yes or no, please make the questions very clear para masagot po ng yes or no, Your Honors. So I hope para maayos yung ating pagtakbo ng ating hearing sa ngayon. So please proceed, Congresswoman Brosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ang tanong ko, sinasabi nyo rin na ang war on drugs ay talagang utos nyo. Diba? Pag sinabing war on drugs, Duterte yan. Sa inyo na nadikit yan. Unless, eto po, tanong na pwede nyo i-expound. May iba kayong gustong itawag doon? Meron po ba kayong gustong ibang itawag doon? Wala na po. Sabi ko, I assume full responsibility for whatever happened in the actions taken by the law enforcement agencies of this country to stop the drugs or the serious problem of the drugs affecting our people. Mr. Chair, next question. Nung naging mayor po kayo, sabi nyo naging safe ang Davao. Tama po ba? That would be that should be answered by a third person. I would not be answering that. It would be presumptuous of me to conclude. Hindi ako magsabi, I never said that Davao City was not publicly. Mr. Chair, as mayor, masasabi nyo na naging safe ang Davao sa panahon nito. Talaga? Kasi walang kriminal sa kalye, Talaga? walang snatcher, Walang snatcher. walang akyat bahay, Walang akit bahay. walang magnanakaw, Walang magnanakaw. walang mamamatay tao. Walang mamatay tao. So yun po lahat, yes. Oh. So walang mga kriminal o walang insidente ng kriminalidad, bakit po? Merong mga incident, not totally. It would be a dream of a city not to have any criminal incidents or violence. Pero overall, Davao City was safe. Diba? The test or standard would be that a citizen of the city can walk all over the city and men and children can go home safely, unmolested, undisturbed. That was the standard that I gave to the police of Davao City. Mr. Chair, I would like to ask, hindi ba nagkandamatay sila sa panahon nito? Marami po. Sino-sino po ang mga pumatay? Wala akong listahan yan, ma'am. We have to go to the
Mr. Chair, I would like to ask again, no? Sa inyo po na karanasan, kayo mismo ba pumatay? Ako, marami. Mga 6 o 7. So Ewan what- ko kung natuluyan yung, hindi ko na follow up sa hospital kung natuluyan. Quote ko lang, ipaalala ko ulit, Mr. Chair, kasi mula din ito sa Senate hearings, ano. I-quote ko lang po kayo, in Davao, I used to do it personally, just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Correct. Sinabi niyo po yan sa mga business leaders sa meeting sa Manila. At kung paano niyo ginode ang mga police officers to gun down suspects. Tama po ba? Yes, if they present a violent resistance, that's the only thing that if you can kill the criminal if you are personally in danger of losing your life too. Ito But ba? hindi mo pwedeng patayin yung kriminal nakahandcuff o nakatali. Hindi trabaho ng lalaki yan. Ito pong second, Mr. Chair, na quote, kayo rin ito. And I'd go around in Davao with a motorcycle, with a big bike around. And I would just patrol the streets looking for trouble also. Manila Times po ito. I was really looking for a confrontation so I could kill. Sinabi niyo po ito. Yes. Nagdadasal po ako na nagmumotor ako na may mag-hold upper dyan. At kung maabot na kita, talagang patayin kita. At kung basta kriminal ka, wala akong pasensya sa kriminal. Pagka lumaban, patayan. So, Mr. Chair, kanina po kasi sinabi ni Duterte na he takes full legal responsibility. Yes. Siya ang mananagot at Yes. makukulong sa ginawa ng mga kapulisan. Yes. Kung sa inyo po ang policy, inaako nyo rin ang accomplishment nito. Yung lahat po, kasi kung naaalala ko sa war on drugs, yung mga accomplishment, may nahuli, nagbebenta, gumagamit, gumagawa ng droga. Lahat yan. Ma'am, if you are the city executive or mayor, lahat ng utos mo na ginawa ng pulis and all the consequences, sagot ko yan. Pati ang ginawa ng pulis, sagot ko yan. Pati po yung accomplishment kung may nahuli, enforcement of law yun. Accomplishment din po yung na-confiscate na drugs. Tama ba? Lahat ng trabaho ng pulis, because you are the mayor, at inutos mo yan, and the consequences, or sometimes an incident can go right, go wrong. Protektahan ko yung pulis kasi ako ang mayor. Hindi magtrabaho yung pulis, matakot yan kung hindi mo bakaban. So lahat ng trabaho ng pulis, nung ako'y mayor, for the longest time, akin yan. So, Mr. Chair, alam niyo po ba kung ilan ang arrested sa mga drug operations at how much ang drug na na-seize nung time na yan? Ma'am, I was not notified in advance that I have to make an accounting for the arrested persons in Davao City. That is, I would not want to. That would not be a proper question. For a Mr. Chair, resource sabi niyo person. yung accomplishment report sa inyo yan. Accomplishment, yes. Accomplishment is another thing. But you see, to ask for the number of arrests or killings, that would be a stupid question. Mr. Chair, sinabi po ninyo na aakuin nyo lahat. E di syempre may accounting din kayo, Mr. Chair. At kabisado nyo, kahit nga kabisado ninyo kung ilan ang hinuli, ilan ang pinatay,
ilan. Dapat may accounting kayo, Mr. Chair. And I believe, Mr. Chair, noong 2017, correct me if I'm wrong, may President's Accomplishment Report kayo, Yes, Mr. ma'am. Chair. Tanungin kita, where were you the other day at 4 o'clock in the afternoon? Point of order, Mr. Chair. Ano nga sinabi ko? Yes, may I remind our resource person, Mr. President, maaari po ay wag po, iwasan po natin magtanong sa ating po mga membro. Please answer the questions lamang po at refrain from asking questions to the members of Congress. Yan po ang nakasaad sa ating rules. Please continue, Congresswoman Brosas. Thank you, Mr. Chair. I'm sure alam po yan, no, ng former President kasi siya ay naging miyembro din ng Kongreso, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, 2017 President Accomplishment Report meron, sinabi niyo rin naman. Ngayon, Mr. Chair, kung gano'n, handang mag-cooperate ba ang dating Pangulo sa lahat ng investigations na gagawin, Mr. Chair? All investigations. What do you mean by lahat? How many investigations do you think that I have